peace that will be sustained through democratic ideals, a peace that heals and empowers, a peace that recognizes the many narratives of the Filipino people and weaves them into a single national aspiration for equitable governance. Bangsamoro is a term that is a mixture of Arabic, Malay, and Bahasa. It literally means peace. So, Sadyahatra Bangsamoro means peace in Bangsamoro. So, ito po yung program ng national government in reaching out to the MILF brothers and sisters para maiangat natin yung antas ng serbisyo sa health, education, at livelihood. Right after the signing of the FAB, si President at si Chair Moran nag-usap, tapos sabi ni President na kailangan meron na tayong quick services na maipaparating dun sa Mindanao. Inutusan niya lahat ng mga ahensya to form an interagency task force para i-implement po ito. Hindi nakakarating yung mga basic services ng government sa Bangsamoro areas kasi po conflict areas. Pero ngayon, nag-open yung MILF brothers and sisters natin. So tayo sa government, nagre-reach out tayo. Hindi lang po ito para sa MILF brothers and sisters natin. Kailangan yung mga neighboring communities ma-enhance din, makakatikim din sila sa serbisyo ng government. So yung mga indigenous peoples, yung mga Christian brothers and sisters natin, ay kasama rin po. Sino yung gustong sumama, lahat welcome dito sa Sadyahatra Bangsamoro Initiative. Dito sa programang ito, tutukuyin ng MILF ang mga pangangailangan at tutugunan naman ito ng pamahalaan. Hindi lang po ito unilateral. Both parties, yung MILF, pati yung government ay umuupo para pag-usapan ng mabuti yung lahat ng concerns and issues. Alam po natin na hindi kahirapan ang dahilan ng rebellion sa Mindanao. Ngunit, ang ilang dekadang digmaan ay nagdulot ng paghihirap sa pamumuhay ng mga Bangsamoro. Kaya kailangan natin tugunan agad ang ilang mahalagang aspeto gaya ng sa edukasyon, kalusugan at pati na rin sa kabuhayan. Hirap po kumita. Kahit anong kayod mo, nakapagtapos ka man ng pag-aaral, kung wala naman yung tumutulong sa iyo kung paano makapasok sa trabaho, mahirap din. Kahit anong gawin mo dyan. Asawa ko po nagtitinda ng kahit konti-konti, at least magkaraos din kami sa pang-araw-araw na. Hindi po rin po sapat sa amin. Mag-operasyon ng mga kuwan, yung mga soldado, naiwan na yung mga trabaho nila, lahat ng mga gagawin niya natigil. Pero natatakot lang yung mga tao na kung tumigil na kaming magsasaka, pero wala kaming ginagawa. Walang kakainan. Kasi nagkasakit yung anak ko. So, hirap. Kundi lang yung kita natin. Maliit lang. Hindi magkasya doon sa mga malalaking amount. Bayaran sa ospital. Mahirap talaga pag isang mahirap. Nagtatrabaho sa mahirap gusto sa lahat namin magkakapatid or yung mga projects na kailangan kong gawin dito sa school is naisasantabi kasi ang nagbibigay ng priority is
personal na pangangailangan namin sa bahay. Financial mo ng nanay ko, yung mga sarili ko sa financial studies. Medyo nahihirapan din ako kasi, pero sa tiis lang kasi para rin naman sa ikabubuti namin. Nahihirapan din ako pero hindi ko na iniisip kasi para sa mga kapatid ko, sa nanay ko at sa pamilya ko. We cannot also ask them to stop schooling just because they cannot pay. So, gusto ko sana na maayos itong, matapos itong school na to. So, it can accommodate more indigent children. Marami pang matulungan na mahihirap. So, dito kasi, hindi na, we have to stop at 500 because we cannot accommodate more. So, So, nandito yung mga agencies tulad ng DOH, ang primary yung health services talaga. So, we want to make sure na yung mga health facilities ay ma-improve and maka-avail sila ng health services at ma-register po sa PhilHealth. So, ito yung two basic services for the health. Dito naman sa education, makaka-avail po ng services and free scholarship yung mga bata sa Mindanao, yung mga nasa Bangsamoro territory. So, we have with TESDA, yung technical and vocational scholarships. We also have yung sa CHED, around 500 or more scholars who can avail of these CHED scholarships. Meron din po tayong collaboration with DepEd para sa Madaris schools natin. Ito po ang mga private schools para tuturuan yung mga kabataan na nasa Mindanao. Tapos yung sa livelihood naman po, nandyan yung DA, Department of Agriculture natin, nandyan yung DSWD, and then tutulong din sila to make sure na meron tayong cash for work program. So ngayon, ang Office of the Cabinet Secretary at inatasan ni President Aquino para ma-initiate and then i-collaborate and i-meet lahat ng mga agencies. Hilagaman o kanluran, timog o silangan ng pinanggalingan. Masaya po ko nang mapili po. Magkasakali po, pagdating ng araw, magiging kumbaga, maging fruitful yung bibigay sa amin ng Pangulo. So magagamit ko para sa pamilya ko. Una sa lahat, makatapos ng mga pag-aaral yung mga anak ko. Mamuhay kami ng matiwasay, tahimik, yung walang gulo. Okay na po sa amin. Napakalaking tulong yan. Lalo na sa lahat ng mga mahihirap tulad ko. Kahit na kumbaga mababawasan na rin yung bawa pag may na problema, hospital, sakit ka, yung mga anak mo, yun talaga ay malaking tulong sa kanila. and I'm happy that there are programs of the government also, because it is our responsibility to educate them more on themselves. So if there are support from government, alhamdulillah, that would be very nice, because the indigent children can be supported. Makakapag-aral na po ako ng maayos at higit sa lahat, mababawasan na po yung paghihirap ng aking magulang para sa paggastos sa aking kolehiyo. Gusto ko maging na course is maging lawyer balang araw. Kasi gusto kong makapaglingkod sa mga tao at hindi lang para sa akin ito, kundi maging sa mga kapwa kong mga Bangsamoro. At gusto kong maging isang straightforward Muslim lawyer. Pangarap ko po ang makapagtapos na
ng kursong civil engineer kasi ho, pangarap ko maiahon ang pamilya ko sa kahirapan at para na rin makatulong sa ibang tao kung sakasakali, especially the Bangsamoro people in planning and designing projects. Matagal naming minimitit na magkaroon po ng lasting na kapayapaan dito sa amin. Dahil sa tiwala ng Bangsamoro sa MILF at dahil nakikita nila ang sinseridad ng Administrasyong Aquino, positibo po ang kanilang pananaw at pagtanggap sa programang Sadyahatra Bangsamoro. Sa prosesong pangkapayapaan naman, malaking confidence building measure po ito. At kung magpatuloy ang magandang ugnayan ng pamahalaan at MILF ay tiyak hahantong ito sa tunay na kapayapaan kung saan ang buong bansa ang makikinabang. Makikinabang po tayong lahat dito, lahat ng Pilipino, kasi hindi lang po ito para sa Bangsamoro, hindi lang po ito para sa MILF, hindi para to sa future ng bawat batang Pilipino. Napatunayan natin, walang imposible sa mahandang magkaisa. Makiambag sa mga solusyon at kumilos tungo sa pagkakasundo. Sa wakas, naaabot na natin ang kapayapaang pundasyon ng ating mga mitiin para sa Bangsamoro, para sa Mindanao, at para sa buong Pilipinas.